Ayan, isang magandang araw ulit sa inyong lahat guys at welcome back sa channel natin. Ngayon magkakabit tayo ng service entrance na walang panel NEMA enclosure sa labas. Bali, papaliwanag ko sa inyo kung pwede ba to or papayagan ba to or paano ba yung gantong setup. Kasi sa depende yan kung nag-inspection ang service provider kung pwede ba yung ganitong walang NEMA enclosure sa labas kasi um, required nga nila na may NEMA 3R yung mga service entrance. Ayan, na ito yung wire niya, yung papunta dun sa load side or dun papasok na sa circuit breaker or panel dito sa loob mismo nung tindahan or pinaka site natin. Ayan. Meron na siya mga wiring din. I-apply na lang siya ng or metering sa service provider natin. Kaya dito na siya pinalabas sa wall kasi malapit naman siya sa kalsada kaya hindi na siya nilagyan ng private pole. Na ito yung kanyang meter base. Ang ginawa ko, binutasan ko na siya doon sa likod para dyan natin dadaan yung load side. Tapos naglagay na lang ako dito ng PVC adapter. Ang dadaan na lang dyan, yung ground niya, papunta doon sa ground rod, yung nakatusok sa lupa. Baon muna tayo ng ground rod. Yan guys, bali, ang taas nito, or haba nitong ground rod na to, 8 feet to, kaya ganito ng kalalim yung nakakabaon sa kanya. Nagamit na kami ng maso para medyo maibaon talaga siya ng todo. Or maibaon halos yung, hindi naman maitodo yung 8 feet. Baga, maibaon natin kahit mga isang dangkal lang yung nakalabas mula sa lupa. Yan, para yung ground talagang doon ang diretso sa atin. Kumbaga consistent yung ground natin pagka ganun kalalim. Tsaka yun yung required sa atin, 8 feet. Minsan kasi tiyatry bunutin to ng inspector kung talagang 8 feet yung napabaon. Then ayan, meron siyang ground rod clamp. Dito natin ikakabit yung wire sa ground rod clamp. Nakaipit siya doon sa clamp natin. Doon naman tayo sa ating service entrance or meter base yan. Ito. Kinabit ko na siya sa wall, tapos yung kanyang conduit pipe, diretso na, lumusot na doon sa ating bubong. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano to i-splice. Ngayon sa connection ng ating wire, papakita ko din sa inyo. Itong puti, yan yung ating magiging ground. Puti ito guys kasi yan yung nire-required sa atin ng Meralco. Nakalagay din yun sa yellow card na white. Required nila na ground. Tapos yung line 1 and line 2, yung black. Pataas yan, yung tatlong yan, pataas doon sa ating conduit pipe, diretso sa service provider natin. Nakakonect din yan sa kanilang transformer. Then, yung white natin, pababa nga dito sa PVC to, na nakakonect dito sa ating ibinaon na ground rod. Yan, balik ganyan yung magiging kabit ng ating meter base or setup kasi wala na siyang NEMA 3R enclosure sa labas. Pakita ko sa inyo kung saan ikinabit yung itong puti natin, yung ground doon sa loob ng ating panel. Ito yung ating ground. Yan. Lumabas na doon sa ating galing sa meter base. Yung line 1 tsaka line 2 diretso dito sa ating 30 amperes na circuit breaker. Kasi 20 amperes para sa outlet, then 15 amperes para sa mga ilaw natin. Ngayon, tapos itong ating ground, lalagyan natin siya ng terminal lag sa dulo para may connect natin sa panel. Ito yung sinasabi kong terminal lag. Yan. Kaya siya meron terminal lag. Required din siya pero kahit hindi siya required, mas maganda na nilalagyan natin para maiwasan natin na mag-loose yung connection niya kasi yung iba naka-screw lang or naka-tornilyo lang sa panel. Maganda may terminal lag para hindi siya mag-loose. Then hindi na tayo mahirapan mag-connect or mainis na siyang tignan. Ito naman yung sa taas niya, sa bubong. Meron siyang entrance cap sa ibabaw ng conduit pipe. Then, yung ito nga pala, kaya ito lumampas sa bubong, okay lang naman yan. Piyapayagan nyo ng ating service provider. As long as na hanggang nasa labas naman, hindi naman sa loob ng bahay yung ating meter. Then, yung kanya kasing halos katapat lang yung secondary line. Ayun lang yung secondary line niya guys. Doon lang yung i-connect ng ating service provider, yung kanyang service entrance or papunta sa drip loop niya.
Ayan, yung kanyang secondary line lang. Ngayon, dito naman sa connection natin sa meter base. Yung ground niya, ayan. Babalatan nyo rin yung kanyang mga ground. Tapos, para may connection siya dito sa ating meter base, para hindi lang siya diretso doon sa ground rod. Tapos kakabit natin tong nut niya. Yan, dyan siya sa nut, nakapasok siya. Para pag ikpit natin, may ipit yung ating ground rod or ground. Yan, bali ganyan yung pagkakabit ng ating ground wire. Ito naman ating line 1, tsaka line 2, ang ikakabit muna. Yung galing sa ating, bali ito yung load side niya, yan. Pag sabi load side, yan yung galing do sa, or papunta ng supply do sa ating mga ilaw, o papunta sa breaker natin. Yan, bali ganyan siya guys. Yung load side dito sa baba, then yung line side yung nasa taas, galing sa service provider natin. Sa ibabaw ng meter base natin, nakakonect siya. Tapos yung ground natin, diretso sa ating ground rod. Pakita ko sa inyo paano siya i-connect sa ating ground rod. Ito, yung wire natin, lagyan natin ng allowance. Kahit mga isa o dalawang tangkal lang. Para naman hindi siya, kumbaga, gipit pagkakabit natin dito sa ating ground rod. Tatalupan lang natin yung wire. Tapos higpitan lang natin yung ground rod, yan. Or yung ating ground rod clamp. Yan, nakaipit lang na ganyan yung ground wire natin. Make sure nyo na maigpit siya para maiwasan natin na mag-loose. Bali na ito guys yung kabuang setup ng ating service entrance kapag walang NEMA 3R. Paliwanag ko sa inyo kung bakit pwede siyang walang NEMA 3R. Guys, nire-required na may NEMA 3R lang kapag 15 meters ang layo mula sa site natin or sa bahay or kung nakakabit siya sa private pole. Pero pagka ganitong malapit naman or wala pang 15 meters mula sa panel natin, payag ang ating service provider gaya ng Meralco na wala mang NEMA 3R sa labas or sa tabi ng ating meter base. Ngayon, bakit ba nire-required nila na kapag ganun lumayo na mula 15 meters yung ating service entrance sa bahay, nire-required na nila or kinilalagyan na nila ng NEMA 3R sa tabi ng meter base? Guys, isa yon sa safety nila or protection na rin yun doon sa wire natin mula doon sa, kasi minsan mga 200 meters or hanggang 100 meters yung layo ng ating service entrance. Nakakita naman kayo guys ng mga ganong setup ng bahay natin or kung yung minsan yung bahay natin ganon, na malayo yung service entrance natin. Kasi minsan, kaya naman inilalayo yung ating service entrance. Halimbawa, yung secondary line or walang, kahit nasa karsada tayo, minsan kasi walang secondary line sila. Ngayon, pag mag-a-apply kang secondary line, medyo mahal siya guys kasi maabot siya ng 20,000 pataas per meter na ang bayad doon. Then, kung mag-a-apply kang secondary line or mag-apply kang sariling transformer, ganon. Meron kasi mga kalye or wala pa silang secondary line. Kaya yun yung nagiging dahilan. Kaya minsan nakakita tayo yung bahay sa isang bahay, yung service entrance niya nasa kabila pang kalye or kanto or mas malayo ng 100 meters to 200 meters. Kasi nga, ang inahabol natin yung service or yung secondary line nila. Kasi mula sa secondary line, kailangan 25 meters lang ang layo mula doon sa kanilang o doon sa ating meter na kakabit. Ito naman kasi, i-check pa ng kanilang inspector. Pero ito, alam namin na aprobahan to kasi marami na kami ginagawang ganito. Tsaka before naman kami maggawa ng ganito, sumusunod kami sa kanilang standard, kung ano yung dapat gawin. Kasi alam namin na mare-reject ito kapag hindi kami sumunod or yung kanilang requirements ay hindi namin, kumbaga, ini-apply talaga. Ito kasi before makabitan, medyo 1 week na process pa. Pa-process ko pa yung papel nito after na nila ma-inspection. Then ayan, dun sa taas naman, yung pinaglabasan niya ng conduit pipe niya, pinalalagyan ko na siya ng sealant para hindi naman, kasi syempre pag umulan, tendensing tumulo. Or doon nasa labas naman siya guys, kahit tumulo, mas maganda, secure na natin siya ng sealant para hindi na umagos doon sa loob ng bubong. Kahit sabihin natin nasa labas pa siya nung ating pinaka-site or bahay. Yan guys, bali sana may karoon kayo na idea sa mga mag-a-apply pa lang na metro. Natulungan ko po sana kayo sa pamagitan ng bidyong to. Sana po i-subscribe nyo na yung channel natin, like, share, and click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated.
Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.